pagbaba ng presyo pag rollback, pero kulang pa. Kulang pa dahil inuutay-utay, hinuhula-hulaan, tinatansya-tansya kung magkano ang iro-rollback kung saan papalag ang taong bayan. Wala pong lalabas ka na. Walang pagala-gala ha. Papaabutin sa 100. Huwag na po muna mangingaya. Saglit lang. 3 minutes. Sir, nagsasalubong yung panawagan ng drivers ng mga manggagawa. Saan nagsasalubong? Ang panawagan dito, itaas ang sahod, presyo ng langis, ibaba. Para po, kahit na sana humirit kami ng konting pamasahe, at least hindi po mahihirapan at masasaktan ang mga manggagawa. At kapag tumaas ang sahod, lahat po makikinabang din po ang transport sector dahil po magkakaroon na ng dagdag na kita ang ating mga manggagawa at hindi na mahihirapan. Ibaba ang presyo ng langis upang ang mga bilihin ay bumaba din at makinabang ang mamamayang Pilipino. Sir, kamusta ang service contracting program assessment ninyo? Sa ngayon, hindi kasi kami kasali pa dahil nga lugi doon sa rate na 30 pesos lang versus doon sa taas ng presyo ng petrolyo at doon sa 20 to 40% na discount. Pag pinagbangga-bangga mo ito, hindi po kakayanin talaga na kumita pa rin. Kaya po marami po ang hindi sumali. Sana ho madagdagan yung rate kada kilometro para po kahit papaano kumita rin po yung mga tsuper. Sir, ilang linggo na tayo nagkaroon ng mga protest ng mga tsuper. May naramdaman na ba kayo kahit kaunti na response ng government? Kahit papaano, yung pagbaba ng presyo pag rollback, pero kulang pa. Kulang pa dahil inuutay-utay, hinuhula-hulaan, tinatansya-tansya kung magkano ang iro-rollback kung saan papalag ang taong bayan. Pero bakit napaka-bagal ng pagbaba ng gasolina pero pagtaas naman napakabilis? Si Secretary Sharon Burmusgarin lang ang makakasagot niyan kung ano yung dahilan. Pero tayo nakikita natin na gusto pa nilang tumubok, walang kabusugan itong mga oil companies, kaya ayaw at inuutay-utay ang pagbaba at nasarapan na rin ang gobyerno sa pagkolekta ng value-added tax at excise tax sa langis. Ayun sir, bakit hanggang ngayon hindi pa rin naaano yung oil deregulation law? Ano kaya tingin niyo? Hindi maupuan sa plenaryo sa Kongreso ang oil deregulation law dahil karamihan ng congressman may-ari ng gasolinahan. Yan po ang katotohanan. Sir, sa tingin niyo dapat medyo pa yung rollback kasi parang late. Dapat po i-rollback na ito. Mas mababa pa dapat sa 55 pesos dahil nga bayad na ng taong bayan itong mga produktong petrolyo na inangkat. Pangalawa, yung excise tax at value-added tax, bakit hindi in-apply sa pag-suspend doon sa emergency power ng Pangulo sa diesel at gasolina na siyang ginagamit ng mga driver, siyang ginagamit ng transport sector. Bakit gas? Bakit kerosene? Hindi ho kami nagkakarga ng gas. Hindi kami nagkakarga ng kerosene. Bago namin magamit yung LPG at gas na pangluto, kailangan muna kaming makapaghanap buhay.
Kailangan muna namin kumita upang nang sa ganon may maisaing kami doon sa binawasan ng excise tax na LPG. Aanhin mo yung LPG kung wala naman kaming isasaing na bigas. Napanood ko rin sa hearing na sinasabi mo na hindi naman pala sa Hormuz galing sa Iran yung inaangkat na gasolina, yung pala sa Singapore lang. Bakit bigla silang nagtaas na lang ng... Ito ang pinakamalaking sindikato na ginawa ng gobyerno at ng oil companies na hindi naman pala tayo sa Strait of Hormuz kumukuha, hindi naman pala tayo sa gitnang silangan kumukuha ng produktong petrolyo. Nandito lang sa Asia Pacific. Nandyan lang palutang-lutang sa gitna ng karagatan. Niloko tayo, sinindikato tayo, pinahirapan tayo, ginutom tayo, nagdusa ang taong bayan, gumastos pa ang gobyerno mula sa buwis, dugo at pawis ng mamamayang Pilipino. Ang nagpahirap sa atin, mga oil companies, ang nagdulot ng krisis, ang gobyerno at oil companies, hindi po ang giyera sa Iran. Sir, anong aktibidad natin ngayon? Ngayon ho, tayo ay nakikisa sa mga manggagawa mula sa formal sector at informal sector na kung saan ay kasama po kami. Dahil po, kung wala po yung mga manggagawa na pasahero namin, malamang baka wala rin kaming pasahero. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kasama ko doon? Hanggang mo siya kayo, man? Hindi ba mga magagawa? Sino ang nagpapakain sa ating lipunan? Hindi ba mga magagawa? Sasalita po sa unahan, makipag-ugnayan lang po ay kasamang Mariel o lumapit po dito sa ating unahan.